Hey guys, what's up guys? What's up mga kaaro? Anito tayo. Yan. Sa Vogue office. Tanungin natin to. Huy! Saan pupunta? Lalabas! Mark! Halika rito. Ano yan? Napanood mo ba yung video ko? Hindi pal, totally. Ilang minutes na? 20 minutes. 59 minutes na tayo, no? Almost 1 hour. Anyway, naramdaman mo ba na delikado yung Ironman? Ay, sobra. May... Delikado ang boss Ironman, lalo na pag hindi ka totally pro rider. Nakakatakot ba? Medyo. So, ang tanong ko ngayon, pabor ka ba na ituloy pa ang Ironman o dapat ihinto na to? Opinion lang, sariling opinion, hindi kinakailangan dahil sa taga-Vogue ka. Sarili mong opinion. After watching, yung opinion mo lang. Pabor ka o hindi? Oo, continue pa ang boss Ironman. At bakit? Para masubukan pa rin ng maraming motorcycle sa endurance. Masubukan ng alin? Mga new model na motor. Hindi. Pero yung experience, tingin mo. Experience, oo, pwede. Kasi ba't dinamay ako dyan eh? So, ayun. Yan ang opinion ni Mark, guys, at mga kaaro. Tanungin naman natin si Nami. Nams! Ako, sir. Nams! Teka. Kain muna ako ng ano. Kain muna ako ng piyaya. So, sunod natin tanungin si Nami. Kung hindi nyo kilala si Nami ay ang kanilang office manager dito sa Vogue. Ay, di mo. Manager yan dito. Anyway, tanungin natin si Nami kung ano sa tingin niya, kung dapat pa bang ituloy o itigil na tong Boss Ironman na to. Pasensya na, kumakain pa ako. Ganito kasi kami dito sa Vogue, no? Ano sila dito, very generous sila sa pagkain. Anyway, napanood mo na ba yung video ko? So far, hindi ko pa nakikita, sir. Hindi pa nagpapap sa newsfeed ko eh. Pero check ko mamaya. Kakalungkot naman yun. Kala ko ba nakasubscribe ka sa akin? Nakasubscribe ako, oo. Pero syempre, tignan mo ang daming kawa, oh. Anyway, ganito na lang. Siguro naman nakapanood ka na ng mga ibang video. Yung mga kung ano-ano, mga sa Facebook, no, yung mga short video, no. After watching that, at kasama ng sarili mong opinion, dapat pa ba na ituloy ang Boss Ironman Challenge? Sa tingin ko, half-half. Depende kasi, sir, eh. Kasi katulad ng mga shared po sa newsfeed ko during ng Ironman. Okay, kung Ang daming mga mga aksidente, ganun. kung half-half, etong opinion mo na to ha, hindi dahil sa taga-Vogue ka or nasa industry ka, no? Opinion lang bilang isang regular na tao, kumbaga, no? Yan. Pero kung half-half, yung half na oo, half na hindi. Bakit oo at bakit hindi? Ala ka, ano to, be? Miss Universe. Para malaman natin. Kasi parang sa akin pagka half na oo is, syempre parang ano na siya, sir, eh. Kumbaga parang prestige na siya, eh. Kumbaga parang talagang taon-taon, talagang pag dumating yung Boss Ironman, parang syempre mga big bike. So, para sa akin, pwede pa rin naman siyang ituloy as long as mas magiging okay yung nila sa susunod na mga event pa. Yung sistema parang Yes, ganon. Parang ganon po. Hindi ko alam yung tamang term. Basta yun, sistema. Tapos, kung hindi din, kasi po yun nga, sa mga naano ko, maski naman po nung Boss Ironman nung Mindanao pa, marami din ako nakikitang mga mga aksidente. Parang, kumbaga, parang ano mo po yan? Ano bang tamang term? Parang dismaya ba po yan? Ganon? Okay. Ganon. So, Pero ang ibig mo so far, okay naman po. So ang ibig mong sabihin pagka na-improve at naiwasan yung mga aksidente na yan, okay sa'yo? Opo. Mas okay. Mas maganda, sir. Okay. Sige. Salamat po. Thank you, sir. Busy ang ginagawa eh. Okay. Storbo eh! Kain muna tayo. Ang bibigla eh! Ayun guys, hindi po scripted yon, talagang ginulat ko na lang sila. Tinanong ko kung ano pananaw nila sa bagay na to. Kasi later on sa video natin, isi-share ko naman yung viewpoint ko o yung palagay ko o yung reasoning ko bakit tingin ko ito or ituloy or hindi ituloy. Abangan nyo. Sino pa pwede natin tanongin? Sila, sir.
Wala yung dalawa eh. Boss, alam mo yung Iron Man? Opo. Yung boss ko po, kasali po yun. Sumali? Okay, ganito. Ibaba mo na muna. Tanungin natin siya. Biglaan to ha. Boss, Niya po yung ang pangalan mo? Bensor po. Alam mo yung Iron Man? Napapanood ko po yun sa ano. Okay. Pero may idea ka anong mga nangyayari doon? Yung siguro parang ride, parang siguro Okay. racing, parang ganun. Hindi naman siya racing pero okay. Kasi ang usap-usapan ngayon, dapat bang ituloy ito o hindi na? Tingin mo? Depende lang po. Siguro, pwede na rin naman po yung tuloy pa rin. Pwede ituloy? Oo, tuloy. Bakit? Ano sabi ng anong boss mo? Nag-enjoy ba siya? Nag-ano naman po siya dun sa pagra-ride. Nag-enjoy siya? Wala naman, hindi naman siya napaano? Wala naman po. Maganda naman yung kinalabasan ng ano niya. Ayun. Basta Iron Man na ride niya. Ayun, maganda naman ang kinalbasan ng ride ng boss niya. Congratulations sa boss niya. So, sunog. Ito yung motor ko. Okay guys, sa mga karo, tignan natin yung motor ko kasi may ginagawa dito ngayon. Ayun oh. Wala. Nasaan na yung gulong? Uy, magiging bida ko niyan. Ayun, sir. Ayun, shout out sir. Oh. Shout out! Pangalan mo sir? Weng. Weng, sikat. Ayun. Sikat. Oo. Ayun, anong ginagawa natin ngayon? Pinapaayos yung unit ko. Vogue 500R. Ayun oh, ito yung ginagawa. Okay. Kasi may ride kami sa Friday. Oh, nice. Pupunta naman kaming Tugigaraw. Oh, nice talaga. Oo. Nadaanan natin yun guys sa mga karo. Anyway, so pakita natin. Ito yung ginagawa sa motor natin. Tinanggal ngayon yung gulong natin, ano? Okay. So, ginokondisyon ulit natin or tinanggal yung gulong natin kasi nilagyan natin ng sealant pero nagkaroon ng dalawang malalaking butas. Buti na lang nilagyan natin ng sealant. Anyway, pakita ko lang din, ito yung motor natin, ito yung sticker. Si paring Eric nga pala, finisher din yan. Kasama natin yan sa Boss Ironman 2024. Hindi niya alam, guys, hindi niya alam to pero tatanungin natin siya. Guys, hindi niya alam to. Tatanungin natin siya, ano opinion niya. Pre. Matanong kita ha. Kasi, di ba medyo mainit na issue ngayon yung Ironman. Anong tingin mo? Dapat bang ituloy pa ba yung Ironman na to? Para sa akin, Itigil na. O, yung opinion mo ha, bilang... opinion ko, Oo. tuloy para sa akin. Bakit? Enjoy ang Ironman. Enjoy. mm Okay. Actually, kung nandun lang yung safety nung sa mga aksidente na yon, hindi siguro mangyayari yun eh. Okay. Masyado sila sigurong nadala nung sarili nila, hindi nung event. Oo. Sarili nila may gawa nun, hindi yung event. Oo. So, ano lang talaga, no? Hindi, tayo naman din kasi, di ba? Nag-enjoy lang tayo, kaya safe naman tayo. Nag-enjoy lang tayo. Si paring Eric natin pala, twice na nakapag-finish ng Boss Ironman to. 2023, dalawang taong magkasunod, 2023 tsaka back to 2024. Back to back yan guys at mga kaaro. At siya yung nakasama natin na nakaraan. And yun, super enjoy kami. And I guess that's the reason why gusto niya pang magpatuloy. This time nga, panikain ko na eh. Lahat yata nung kinainan ko eh. Dati hindi ako kumain eh. Oh, at least 'di ba? Oh, mas masaya. May sapatos ka pa. Syempre. Ayun. Global X syempre. Oh. Ayan. Thank you, pre. Ayan guys, sa mga kaaro. So narinig niyo naman ang sabi ni paring Eric natin. Ayun yung sabi niya, nag-enjoy nga siya. Yan ang reason bakit niya gustong magpatuloy pa to. So since nandito rin lang tayo sa showroom nila, pakita natin yung mga available na bikes nila. Siyempre yung 500R, eto yon. Ang alam ko meron pa silang itim, so kung naghahanap kayo, eto pula. Tapos yung puti nando doon, tapos meron pa silang itim. Naka-promo pa rin to, 260k na lang. Eto yung bagong version, 525R. Ganda rin yan. Subukan ko na yan, syempre. Ito naman yung kanilang 300 GY, guys. O, sa mga nagtitrail dyan, pwede to. Mataas nga lang. And then, syempre, ito yung scooter nila. Ito, mabenta rin to. Kung kayo naghahanap ng pang-angkas, joyride,
or even move it, pwede to sa inyo. 120k lang to ha. Ganda. Tapos tatlong kulay nito is puti, ayun may itim, tapos may gray. I believe konti na lang doon sa first batch ang natitira nito. So, unahan na lang kayo. As ito naman yung kanilang ACX. Or actually, ito 500 pala to. 500 AC. And then, yung ganon, ACX naman yon. Alright? Inquire na lang kayo kay Vogue kung magkano. Tapos, dito, ito yung ginamit ni Breezy. 525RR. Yung kanilang sport bike. Same dito. Meron siyang black version yan. Tapos, alin pa? Oh. And then, syempre, doon sa mga naghahanap ng 650, ito, single cylinder, 650 DS ang tawag dito. It comes in red, tsaka black, gray color. Tapos, ito yung motor natin, yung version na blue, at ito exactly yung atin. Yung gray, tapos yellow, and you know, those things. Oh, anyway, so... Ayan oh. Alright. Oh, by the way, papakita ko sa inyo. Guys, syempre, dahil finisher na tayo, kasama na tayo sa kanilang poster. Ayan, nakalagay oh. Ayun si Kaaro guys. Oh, kita nyo naman yan. Ha? Nakakatuwa. Okay lang pala yung ano natin, yung event sa Cavite. Sa Cavite ba? O pwede bang magpapunta ng ng mga customer doon? Okay. So this coming Saturday, meron silang magaganap na ang tawag dito, parang victory party Tapos March 22 to 24, makikita nyo rin sila kung pupunta kayo sa event ng Inside Racing sa World Trade Center. Ilang araw na lang yon, 1 linggo na lang mahigit. So ayun, kita-kita tayo doon guys sa mga kaaraw. Alam nyo naman syempre pupunta rin tayo doon. Parang kilala ko itong sapatos na to Ano yan Global X yung brad Siyempre. Kanino galing yan? Sa'yo. Pre, di ba alam mo naman yung issue ngayon ng Ironman, di ba? Anong opinion mo? Dapat bang magpatuloy pa to o hindi na? Ako, ito personal na opinion. Kumbaga, kasi maraming enthusiast ng big bike So, siguro, continuous pa rin kasi nasimulan na yan Saka kumbaga napamahal na yung mga bikers diyan. Ang kailangan lang talaga siguro improve yung safety. Actually kaya naman Kumbaga saka yung accident naman nangyayari yan. And out of how many thousands ba yung riders, ilan yung accident na nangyari? Oo. So, di ba? Very minimal. So okay ka doon, Oo. Yun. So, yun. Kailan ka sali? Actually, hopefully in 2 years. If not next year, so possibly baka 2026. Okay. That goes to say na talagang pros, ano ka naman, okay ka naman sa idea pa rin Oo. Actually, maganda naman siya. Parang yearly na kasi siyang inaabangan Parang parang sa culture na rin siya ng motorcycling. Yeah, parang nasa culture na ng, kumbaga siya yung, ewan ko kung siya yung pinakamatagal. Pero siya yung kumbaga pinakamalaki yung coverage. Oo. So dapat, ang tingin mo dapat may mga improve lang, Oo. Dapat lang naman, Yeah. Ayun. Actually, nangyari naman, at least, hindi kumbaga, yung mga nangyari na yon wala namang may gusto doon. Pero kumbaga parang, para mamulat din yung organizer na mas kailangan, mas mahigpitan pa yung kung ano yung safety measures na meron sila ngayon. Mas i-improve pa. Ayan, yan galing yan kay Brother Sid. Yeah. Isa rin siyang Vogue owner. Ano yung motor mo? 500R. Vogue 500R. Yes. Ayan, ilang taon na? Siya, 2 years na. Magto 2 years this coming June. Enjoy, kumusta naman? Ayos naman. Guys, tanungin naman natin tong yung mga taong to. Hingin natin yung matalinong opinion ng dalawang tinitiningala natin dito sa Vogue Philippines. Wala silang kaalam-alam sa tanong na to. Mga boss. O pwede bang magtanong sa inyo? Kasi 'di ba medyo mainit ang issue ngayon
Siyempre si Sir Arthur, tsaka Sir Bobby dito sa Boj. Mainit ngayon ang usap-usapan tungkol sa boss Ironman. Anong opinion nyo? Ito, dapat pa bang magpatuloy to? Dapat tigilan na to? Ikaw muna, Boss Arthur. Sa akin pong sariling pananaw, ang Boss Ironman kailangang sabihin natin i-regulate natin. Maraming dapat i-consider Kasi in the very outset ng Boss Ironman, it was intended for endurance. Endurance ng mga motorsiklo, ng mga participants. And then later on, whether we admit it or not, it becomes a race. May mga manufacturers na involved. Hindi ko naman sinasabi na yung manufacturer themselves ang nag-encourage na magkaroon ng race. Pero dahil nga yung mga riders nagtatagisan sa kanilang kaalaman or kahusayan sa pagra-ride, hindi naman nila pwedeng i-isolate yung brand. Kasi if you're going to ride a motorcycle, kasama mo parati yung brand. Hindi naman pwedeng tanggalin yung pangalan ng motorsiklo. So sa akin, yung advocacy kasi before ng Boss Ironman, outside of the riding a motorcycle, nanood din kasi ako nung preliminary inquiries regarding sa Congress, which was sponsored by Colonel Busita. Nabanggit niya rin yung mga dating ginagawa, and until now, alam ko naman ginagawa pa rin ng Boss Ironman Management na pagtulong sa mga needies, nagpupunta sila sa mga communities. Pero aside from that kasi, it all boils down doon sa pinaka-centerpiece kung bakit ang Ironman na-establish. It's all about riding a motorcycle. And syempre, yung endurance nga, yung sinusukat, kakayahan ng motorsiklo and the riders themselves. And ito nga, going back to dun sa mga nangyaring aksidente, sa akin po, I have nothing against Boss Ironman. Kailangan lang siguro talagang, again, to reinstill doon sa mga riders kung ano ba talaga ang purpose, kung bakit ginagawa natin si Ironman. More than anything else, yung safety should not be compromised. Kasi kung 2,000 po ang sumasaling riders, how would you expect na i-list sila lahat? Going in the provincial, city roads, national roads. And ilan lang po ba ang marshal na tumutulong para mapanatili yung kaayusan? So sa tingin ko po, siguro, pwede, kung 2,000 rin yung marshal, may isang marshal bawat isang rider na that would remind them about safety. Kasi hindi nga lang yung riders ang also the pedestrian, the spectators, the audiences na tumatawid. Hindi natin makokontrol talaga. So sa akin, personally, kung gusto talagang matuloy si Boss Ironman, we do it on the track. Walang makokompromise doon. Kung may maaksidente, riders lang. Sarili na nilang kagagawan. Walang compromise na buhay ng mga individual na gusto lang mag-enjoy. Do it on the track. Patunayan natin kung gaano tayo kagaling, kung gaano katibay ang ating mga motorsiklo. 24 hours, 48 hours tayong tumakbo dun sa track. Then so be it. Ano lang yan, wishful thinking. Kasi we can never, as I've said, hindi natin kayang rendahan. Napansin ko sir, sa pa lang, although we have riders din sa Ironman, doon pa lang sa take-off, alam mo na yung intention ng mga sumali doon. It's not about endurance. It's about, proving kung sino ang the best once they take off doon sa lugar na pinanggagalingan ng Ironman. 'Di ba? Alam natin 'yon. Ako nagra-ride din ako. Naglalaro-laro din ako sa putik. Hindi putik sir na motocross 'yon, yung mga enduro riders. And then nagbi-big bike din naman ako kahit papaano. Pero medyo talagang kahit sa bisikleta sir, yung pag sinabi nating chill ride na nangyayari. Kahit sa bisikleta, wala pang engine yon. Pag sinabing chubby ride lang tayo later on, mapapansin mo, once the adrenaline kicks in, wala nang chubby, wala nang chill ride. How much more kung if you're carrying or riding a liter bike at naririnig mo na halos parang ino-overtake ka na, nakatigil ka lang ng ibang manufacturers, ng ibang brand. Oh my God. Yung manhood mo parang apektado, you can never tell kung hindi ka ba papatol. Diba? Okay. So kahit siguro, sabi mo nang i-instill mo yung pinaka-objective, pero once the human, yung stature mo, yung machismo complex, kiniliti ka, hindi mo kayang pigilan nyo. Hahabol at hahabol ka, mawawala ka na doon sa direction na about safety and everything. So we do it on the track. I have nothing against it. Do it on the track. Okay? Yun. Thank you so much sa pag-share ng opinion nyo, boss.
Thank you rin, thank Siyempre, you. our beloved Boss Arthur dito sa Thank you. Vogue Philippines. Yan guys, dako naman tayo sa ating Boss Bobby. Boss Bobby, sir, anong masasabi nyo? Dapat pa ba nating ituloy ito? Tigilan na. I thank you. Bow. Wow. Okay, thank you. Hindi, actually, we have the same, sabi nga natin, kung yung gusto talagang mainit pagdating sa ganyan, makipagmabilisan, do it on a track. Actually, there was a time before na nagkaroon ng endurance sa track lang. 12 hours. I'm not sure if we went to as high as 24, pero parang umabot. And we also supported that during sa Motorstar days pa namin. Just to prove yung bike mo kung na tumatagal ba siya, and also the rider itself, no? So we also supported that. Tapos yung kasing Ironman, maganda din naman siyang advocacy. Kung titignan mo yung percentage din lang naman din. At marami din naman talaga nakakatapos. Nang safe, no? Na safe. Oo. So, kung titignan mo yung percentage, medyo maliit lang. Although, kahit pa sabihin natin, isa lang yung namatay or isa lang yung malubang na disgrasya, hindi pa rin, hindi pa rin, for me, hindi pa rin reason yun para ganun lang ng ganun. Anyway, but then again, every year naman, nag-i-improve naman yung group na yan. So, I hope na how do you call it? Makordon? That's how you say it? Makordon nila. Para talagang safe na safe talaga yung, yung roads. Tapos, every barangay siguro, they should put some traffic people, lalo na yung kalakasan ng pagdaan. Total naman, hindi naman yung 24 hours na dadaan eh. May estimate mo naman yan kung ano oras ang daan ng mga bulk ng So, yun dapat present yun para to eliminate this accident. Ang ibig nyo bang sabihin, parang i-engage din yung mga LGU pareho ng... No? Dapat. Kasi, I'm sure yung mga tumatawid, they're not that totally aware na, meron palang Ironman, meron palang ganitong mangyayari event. So regular day, tumatawid sila, hindi nila alam, ang bibilis na ng mga, nila. So, nangyayari yung mga aksidente. So, yun lang naman ang akin. Pero okay kayo na ituloy pa naman with improvements? Of course, there's always room for improvements. Malay mo, baka maging katulad nung, yun sa Europe? Isle of Man or... Ano yun sa Europe? Oo, yun nga yun. Isle of Man, yeah. Pero matindi yun, patayan yun eh. Iba yun. Pero at least safe. regulated. Walang tumatawid. Walang tumatawid. Dito sa atin, makikita May mo, tumatawid kasi. pupul yung tao, may tumatawid. Right. Yun ang problema, no? Oo. May nagka-counterflow. May Correct. overtake. Oo. Di ba? As if no one Oo nga. is ahead of them. So, That's right. compromise talaga. Compromise. Ayun. Well, salamat mga boss! Si Boss Bobby ulit at si Boss Arthur dito sa Vogue Philippines. Boss, may promo ba tayo? Promo, malaman po natin sa Saturday. Yeah. Watch out po sa opening ng Bodes Imos branch natin. Invite nyo sila sa dalawang branches natin. Location, sir? Bakit dalawa? Di ba 3 branches natin? Dalawang bago. Kasi dito tayo sa Caloocan. Sa Tarlac po, located naman siya sa San Sebastian, sa Cube 3 Building, Unit 1E and 1F. Tapat lang po ng Orange Fuel yon. Napakadali pong hanapin, napakaganda ng pwesto. And sa Imos naman po, Kilometer 21, Hanstrong Building, Tansang Luma, Imos, Cavite. Just in front of or beside Robinson's Place in Imos. So finally, doon sa mga naghahanap ng Norte at South, eto. Yes, meron na sila. sir. So, come Saturday, meron kaming bibigay na sorpresa. Abangan nyo po. Sana makasilip kayo or makarating kayo. Anong oras ba? 5 p.m. onwards. Okay. Ang ating blessing, ang ating opening. Ayun, see you doon guys. Thank you ulit mga boss.